Noong nasa kolehiyo kami, parehong mahirap si Diwa at ako. Pero dahil sa kanyang kaakit-akit na personalidad, maraming babae ang nahumaling sa kanya. Si Tala, ang panganay na anak ng pamilyang Niko sa Gangcheng, ay isa sa kanila. Noong ikatlong taon ko sa kolehiyo, nagkasakit ng malubha ang aking ama. Kailangan ko talaga ang pera. Kaya, agad akong pumayag na tulungan si Tala na makuha si Diwa. Mula noon, pareho kaming tinulungan ng pamilyang Niko, si Diwa at ako. Ang kaibahan lang, sa mata ni Tala, si Diwa ang kanyang Prince Charming. At ako, isa lang akong utusan. Dahil sa tulong ng pamilyang Niko, natapos ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Ang kanyang tulong ang nagpabago sa aking kapalaran. Kaya, kahit maging kapalit ako ng iba sa puso ni Tala, ano ngayon? Utang ko ito sa kanya. Pagkatapos ng kolehiyo, ipinadala ni Tala si Diwa sa ibang bansa para mag-aral. At ako naman, pumasok sa Marriott Group. Sa ngalan ng pagtanaw ng utang na loob, ginawa niya akong lalaking alaga niya. Sa kanyang paningin, wala siyang pagmamahal sa akin. Sa totoo lang, isa lang akong kapalit ni Diwa. 5 taon, alam ng lahat, na isa lang akong kapalit ni Diwa. Kapag bumalik na ang tunay na Prince Charming ni Tala, itatapon ako at magiging katatawanan sa mata ng iba. Sa totoo lang, hindi nila alam, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Dahil sa wakas, makakawala na ako sa gapos ng utang na loob at sisimulan ang sarili kong buhay. Ginoong Siklap. Sa wakas, pumayag ka na sumali sa niyanyang group namin. Ipapareserba ko na agad ang flight mo para makapunta ka na sa kumpanya namin. Boss Milo, mayroon pa akong ilang bagay na kailangan ayusin sa kumpanya ko. Sa isang linggo, pupunta ako sa takdang oras. Sage. Kung gayon, abangan namin ang pagdating mo. Hello, Boss Chesa. May magandang balita ako sa'yo. Tumayag si Ginoong Siklab na sumali sa niyanyang group natin. Ang galing. 5 taon na ang nakalipas, sa wakas makikita ko na ulit si Senior Siklab. Siklab. Malubha ang sakit ng tatay mo. Baka hindi natin kayang bayaran ang tuition mo sa susunod na semestre. Kung hindi talaga kaya, huminto ka na lang sa pag-aaral. Ano ba yan, maliit na bagay lang. Kailangan ba talagang umiyak ng ganyan ang isang lalaki? Bakit ka nakatulala? Bilisan mo, isuot mo sa akin ang sapatos ko. Sa totoo lang, nagkaroon din ako ng Prince Charming. Pero noon, dahil sa kahirapan, hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig. Hindi ka rin ba mahirap? Tulungan mo akong makuha si Diwa. At susuportahan kita sa pag-aral mo sa kolehiyo. Ang iyong mukha ay nasa harapan ko. Kumikinang at maliwanag, ang aking mga lihim na damdamin. Hello. Boss Tala, may kailangan ka ba? Siklab, ipinasyal ko si Diwa sa mall. Ang dami naming pinamili. Pumunta ka rito at tulungan kaming magbitbit ng mga shopping bag. Sige. Siklab, bakit ngayon ka lang? Sumasakit na ang braso ni Diwa sa pagod. Medyo mabigat ba? Gusto mo bang tulungan kitang magbitbit ng dalawa? Diwa, hayaan mo siyang magbitbit. Ayokong mapagod ka. Ayos lang. Kaya ko to.
Si Club. Hindi ko inakala na pagkatapos na matagal na panahon, wala ka pa ring pinagbago. Ikaw naman, lalo kang gumuwapo. Si Club. Nga pala, nakita ko ang damit palalaki sa kwarto ni Tala. Hindi naman siguro sa'yo yon, di ba? Ala. Wala ako rito. Baka may ginawa kayo ng patago? Diwa, ano bang sinasabi mo? Paano naman kami magkakaroon kung ano sa isa't isa? Damit yun ng kapatid ko. Bakit mo pa rin ako pinaghihinalaan? At saka, matagal nang lumipat si Siklab mula sa kwartong katulong namin. Tingnan nyo kung gaano kayo kinakabahan. Nagbibiro lang ako. Diwa, hindi ba yan ang paborito mong milk tea? Bibilhan kita. Sige. Ara na. Si Diwa ay isang konserbatibong lalaki. Mukhang may napansin na siya. Siklab, paano ko? Maghanap kang kasintahan para maging panakibutas, para hindi tayo paghinalaan ni Diwa? Sige. Hahanap ako ng angkop sa lalong madaling panahon. Pesensya na. May sinagot lang akong tawag. Halika, umupo ka na. Ito ang lahat ng paborito mong seafood. Kumain ka na. Ang sarap ng hipon na binalatan ni Tala para sa akin. Si Club, bakit hindi ka kumakain? Kumain na ako. Ay, nga pala. Naalala ko na, allergic ka sa seafood. Gusto mo bang umorder ako ng iba para sa iyo? Huwag na. Huwag mo na siyang pansinin. Kumain na lang tayo. Si Club, inimbitahan ko ang ilang dating kaklase para sa welcome party ni Diwa. Sabi ni Diwa, gusto niya ang luto mo. Magluto kang isang hapagkainan. Ala. Aklase natin si Club, hindi ka tulong. Hindi tama na paglutuin mo siya. Sa labas na lang tayo kumain. Ayos lang. Magluluto lang naman. Ayos lang, Diwa. Si Siklab sumusunod sa akin. Kung ano ang ipagawa ko sa kanya, gagawin niya. Di ba, Siklab? Heir of tatlo. Pair of apat. Gusto mo? Ikaw na. Heir of lima. Pass. Wala akong panalo. Ako narito. Ala, 5 taon kayo ni Siklab. Tapos basta mo na lang siya iniwan. Sino nagsabing kami? Si Siklab ay kapalit lang ni Diwa. Ngayong bumalik na ang tunay, wala na siyang silbi. Mamaya, huwag kayong magsalita kung ano-ano. Si Diwa ay isang konserbatibong lalaki. Napakasensitibo niya sa mga bagay na yan. Kung malalaman niya, magagalit siya. Dapat sabihin, talagang tapat si Tala sa pag-ibig. Mula pa noong first year college, gusto na niya si Diwa. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang damdamin niya. Ang pakikipag-ugnayan niya kay Siklab ay para lang gawin siyang kapali. Ngayong bumalik na ang kunay, kailangan na lang umalis ni Siklab. Tala. Guwapo rin naman si Siklab ah. Malakas din naman ang kakayahan niya. Kahit noong kolehiyo ay medyo mahirap siya. Pero ngayon, maganda na ang kanyang dating at masunurin pa. Ganoon na lang ba siya itatapon? Kakayanin mo ba? Siklab, magaling nga siya. Masunurin siya at may kakayahan. Pero ang sunod-sunuran ay mananatiling sunod-sunuran. Sa puso ko, si Diwa lang ang aking Prince Charming. Ngayon na bumalik na ang tunay na mahal ko, ang sunod-sunuran ay natural na kailangang lumayo. Dahil sa puso ko, isa lang ang puwesto, at iyon ay para kay Diwa. Si Club. Bakit ka nakatayo diyan na may hawak na plato? Bakit hindi ka pumasok? Bakit hindi ka pumasok? Si Siklab nasa labas. Hindi kaya narinig niya lahat ng pinag-usapan natin. Hindi kaya magagalit si Siklab. Hindi ko alam.
Ang saap. Paborito ko ang fruit salad na gawa ni Siklab. Halika, halika. Susunod na laro. Ikaw na. Nagsimula na. Ano ang nangyari? Kumain muna kayo ng prutas. Malapit nang maluto ang pagkain. Tama, 6. Naglalaro tayong lahat. Hindi ba masama na si Siklab lang ang nagtatrabaho? Hayaan mo na siya. Napakagaling ni Siklab. Mag-enjoy na lang tayo. Sig, Sige na nga. gusto mo. Gusto ko, gusto ko. Halika, halika. Kain lang kayo. Kain lang. Masarap to. Tikman mo to. Siklab. Magkakaklase naman tayo. Halika, kumain ka rin. Hindi ako gutom. Kayo na lang kumain. Tama na. Huwag mo na siyang tawagin. Tayo na lang kumain. Kung gayon, magtuos din tayo sa pagbabalik ni Diwa sa bansa. Diwa, magtuost ako sa'yo. Naway maging matagumpay ka at umunlad pagbalik mo sa bansa. Diwa, matagal na tayong magkakaklas. Bakit beer lang ang ininom mo? Dapat hard liquor ang inumin mo. Hindi. Ako. Hindi kayang uminom mo hard liquor ni Diwa. Siklab. Ikaw na lang ang uminom para kay Diwa. Sig. Halika, halika. Tala. Sobra mo namang spoiled si Diwa. Kahit sino ang mag-alok ng inumin kay Diwa, si Siklab ang iinom. Tama. Magaling uminom si Siklab. Di ba? Ako rin, inom ako. Sino ang iinom? Ako. Iinom din ako para sa'yo. Ang sarap nito. Totoo nga ang sabi-sabi, hindi nalalasing si Siklab kahit gaano karami ang inumin. Tama na. Lasing na si Siklab. Huwag na natin siyang pilitin. Anong kinakatakot mo? Kung malasing siya, nandiyan naman si Tala. Huwag ka nang magsalita. Aalis na kami. Paalam. Ayoko sa lahat. Yung pinag-usapan kayo ni Siklab sa harap ko. Tama na, Diwa. Ikaw lang ang nasa puso ko, wala siyang pwesto doon. Uminom kang maraming beer kanina, masama ba ang pakiramdam mo? Huwag kang magselos sa taong walang kwenta. Matagal ko nang sinabi sa mga kaibigan ko, ikaw lang ang gusto ko. Sige na nga. Ngayon, patatawarin na kita. Siklab, maami kang nainom. Pahatid ka na kay Tala pauwi. Hindi na kailangan. Kaya kong umuwi mag-isa. Ihahatid kita pauwi. Kaya niyang maglakad mag-isa. Maglakad ka. Siklab, hindi ba't sinabihan kitang maghanap ng girlfriend? Bakit wala ka pa ring nahahanap? Hindi mo naman siguro pinapangarap pang may mangyari sa ating dalawa, ano? Hindi mo na siguro iniisip na magkakabalikan pa tayo, di ba? Wala. Siklab, pinaghihinalaan na tayo ni Diwa. Ayokong masira ang relasyon namin dahil sa'yo.
Comfortable ka. Hahanap ako ng girlfriend sa lalong madaling panahon. Maglalaho na rin ako sa mundo ninyo ng tuluyan. Siklab, gustong-gusto mo na bang magka-girlfriend? Hindi ba't gusto mong madaliin ko? Bakit hindi ko napansin? Kailan ka pa naging masunurin? Siklab, lalaki kita. Kahit na humanap ka pang panangga, kailangan babaeng magugustuhan ko rin. Ala, nakauwi ka na ba? Hindi pa. Nang makauwi lang ako, namiss na agad kita. Sa susunod, lilipat na ako sa inyo. Sige. Sana ang girlfriend mo, magustuhan mo rin talaga. Ihahatid mo kami ni Diwa sa kumpanya bukas. Sige. Anong balak mo pagbalik mo? Gusto kitang tulungan sa kumpanya mo. Sige ba? Anong posisyon ang gusto mo? Kahit anong posisyon, okay lang sa akin. Basta matulungan lang kita. Sige. Kung gayon, bibigyan kita ng sorpresa mamaya. Talaga? Tamang-tama. Magagamit ko ang aking karanasan sa financial management na natutunan ko sa ibang bansa para sa ating kumpanya. Nandito na tayo. Mahal ko. Dahil unang araw ko pa lang sa kumpanya, mas mabuting panatilihin natin ang distansya. Ayoko ng office romance. Si Diwa ay malinis at masayahin pa rin tulad nung dati. Kahit kaunting tukso lang, namumula na siya. Ngayon, ang ganitong uring lalaki ay parang endangered species na. Diwa, miss na miss kita. Huwag mo akong iwan. Mamaya, ipaalam sa mga senior management ng kumpanya ang appointment. May bagong pagbabago sa personnel. Sige. Kakatapos lang ayusin ang posisyon sa kumpanya. Bakit kailangan na naman ayusin? Siklab, mula nang ikaw ang naging vice president ng kumpanya, dumobel ang performance ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, siguro ay mapopromote ka na sa head office. Ano? Sa taong ito, ang performance ni Siklab ay kitang-kita. Promotion at pagtaas ng sweldo, wala kaming tuto. Nga, tama. Sa totoo lang, ngayon. Mag-anunsyo ako. Ang dalawang pagbabago sa posisyon. Ito ay tungkol kay Vice President Siklab. Batiin ka, Boss Siklab. Mukhang bibigyan ka ng mas malaking responsibilidad. Inaanunsyo ko. Tinatanggal si Siklab sa posisyon bilang Vice President. Ayan na nga. Si Boss Siklab ay iaangat sa head office. Congress, Boss Siklab, sana ay matulungan mo kami sa hinahara. Si Siklab ay magsisilbi bilang assistant sa Vice President. Ano? Ito ay, Hindi promotion, kundi demotion. Nagkamali ba ako ng dinig? Ngayon, i-anunsyo ko ang bagong Vice President. Si Diwa. Anong nangyayari dito? May nagawa bang mali si Boss Siklab? Bakit siya na-demote imbes na ma-promote? sino si Diwa? Hindi ko pa nairinig ang pangalang Diwa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Diwa. Agagaling ko lang sa pag-aral sa ibang bansa. Bagamat wala pa akong gaanong karanasan sa trabaho, naniniwala ako na sa kaalaman na nakuha ko sa ibang bansa, kaya kong gampanan ang posisyong ito. Ano? Tatanggalin ang napakahusay na si Boss Siklab at papalitan ng walang karanasan bilang Vice President. Boss Tala, wala namang nagawang mali si Boss Siklab, di ba? At, simula nang maging vice president siya, dumobel ang kita ng kumpanya. Bakit siya tatanggalin sa pwesto? Boss Tala, nagkakaisa kaming naniniwala na mas angkop si Siklab sa posisyon ng Vice President. Tama na. Ako ba ang presidente o kayo? Naglakas loob kayong kwestiyonin ang desisyon ko. Bagamat bagong balik lang si Diwa mula sa ibang bansa at kulang sa karanasan, kaya niyang magdalang advanced na pamamahala mula sa ibang bansa. Bukod pa rito, napakahusay ang kanyang mga marka sa paaralan. Naniniwala ako na masangkop siya sa posisyong ito kaysa kay Siklab. Siklab, bilang assistant ni Boss Diwa, kailangan mong tulungan ng maayos si Diwa.
para masanay siya agad sa trabaho. Sige. Paano nila nagawa yan? Napakagaling ng performance ni Siklab, pero imbes na ipromote, ibinaba pa ang posisyon. Sobrang-sobra na. Kung ako yan, matagal ko nang binagsak ang mesa. Sobrang pang-aapi na yan. Siklab, kung may reklamo ka, sabihin mo lang. Suportado ka namin. Wala akong anumang reklamo sa desisyon ni Boss Tala. Ano ba naman yan, talaga? Boss Diwa, ihahatid kita sa opisina mo. Maraming salamat, Assistant Siklab. Boss Diwa, ito ang opisina mo. Assistant Siklab. Medyo madumi ang sapatos ko. Pakipunasan mo. Grabe naman si Diwa. Pinapunas niya ng sapatos si Boss Siklab. Ang yabang niya ngayon. Ako, hindi ko na kaya. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Naniniwala akong kayang-kaya itong hawakan ni Boss Siklab. Hindi naman siguro. Talagang pinunasan ni Boss Siklab ang sapatos niya. Ano bang nangyayari? Malinaw na pinapahiya siya ni Diwa. Ito. Siklab. Binabalaan kita. Dahil sa akin kaya ka tinulungan ni Tala noon. Kung hindi dahil sa akin, nagtatanim ka pa rin sa bundok ngayon. Dahil sa akin kaya ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Sa hap ko, dapat kang maging tapat sa akin. Tandaan mo ang pakiramdam na ito. Ito ay maliit na aral lang mula sa akin. Tandaan mo, isa ka lang aso na inalagaan ko. Alalahanin mo ang iyong lugar. Huwag kang pakikialam sa tungkulin ng iba. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar at akitin si Tala. Huwag kang mag-alala, Boss Diwa. Alam ko ang lugar ko sa puso ni Boss Tala. Hindi ko kukunin ang hini sa akin. Sa tingin mo, maniniwala ako sa sinasabi mo? Mahal, manonood ba tayo ng scene mamaya? Sige. Magkita tayo sa sinehan mamaya. CJ, magkita tayo doon, huwag kang mawawala. May kasintahan ka na pala. Ala. Ala, nandito ka na. May magandang balita ako sa'yo. Si Siklab, may kasintahan na pala. Akala ko pa naman, tulad ko, gusto ka rin niya. Hindi ko inakala na nagbago na pala ang damdamin niya. Boss Diwa. Nag-alala ka lang. Kami ni Boss Tala ay may relasyon lang ng pagpupundo at pagiging pinupunduhan. Hindi ko rin inaasahan na magkakaroon pa ng ibang relasyon. At saka, mahal na mahal ko ang kasintahan ko. Tamang-tama. Sa mga susunod na araw, magpapa-team building ako para ipagdiwang ang aking pag-upo. Siklab, dalhin mo rin ang kasintahan mo para makita ng lahat kung gaano kaganda ang babaeng nakabihag sa campus heartthrob ng eskwelahan natin. Nga, Siklab. Gusto ko ring malaman. Gaano ba kagaling ang babaeng ganoon mo kamahal? Dalhin mo siya sa team building. Walang problema. Boss Diwa. Ngayon ang appointment para sa Yara Group, para pirmahan ang kontrata ni Yara Aga. Diwa, napakahalagang deal na ito para sa atin. Kailangan nating makuha ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sisiguraduhin kong mapipirmahan ito ng maayos at maganda. Yara Aga. Siya ang bagong vice president ng aming kumpanya, si Boss Diwa. Sana ang kakausap sa iyo ngayon. Ano? Hindi ba ikaw ang vice president ng kumpanya? Ya, Aga. Ako na ang bahala sa mga operasyon ng kumpanya mula ngayon. Si Siklab ay assistant ko lang. Siege. Saan ka nakatingin?
Wala akong tinitingnan. Ano ang pinagsasabi mo? Kanina pa kitang nakita na sinasadya mong tumingin sa dibdib ko. Bastardo. Naglakas loob kang saktan ako? Boss Diwa, huwag kang padalos-dalos. Buisit na babae. Sa tingin mo ba may gustong tumingin sa iyo? Boss Diwa, huwag ka nang magsalita. Magsorry ka na kay Yara aga. Magsorry? Bakit ako magsosorry? Ngayon, papatayin ko talaga ang bastardo na ito. Yara aga, isang pagkakamali lang ito. Ako na ang humihingi ng tawad para kay Boss Diwa. Bakit ka humihingi ng tawad para sa akin sa babaeng ito? Si Club, lalaki ka ba talaga? Ang ating kooperasyon ay tapos na dito. Hindi ito matapos ng ganito. Diwa. Nagkagulo ka. Hindi ba sinaktan lang ang isang babae? Ano ang malaking bagay doon? Ang Yara Group ay isang mahalagang kasosyo ng aming kumpanya. Iuulat ko ito kay Boss Tala. Six na. Alam ko na. Iulat ko kay Boss Tala. Huwag kang makialam. Tandaan mo. Huwag kang magsusumbong na masama tungkol sa akin. Sobrang-sobra na ito. Bakit ganyan ang suot mo? Pwede bang magpanggap kang girlfriend ko ngayong gabi? Mababayaran kita ng 1,000 piso. Puwed. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Sige na nga. Mamaya, galingan mo ang pag-arte. Huwag kang magpapahalata. Huwag kang mag-alala. Profesional ako sa pagpapanggap na girlfriend. Tara na. Si Club. Hindi ba't ito ang girlfriend mo? Ang kakaiba ng suot niya. Maliit na kapatid, ano ang trabaho mo? Ako ay isang streamer. Ang pangalan ng aking live stream ay Ang Kuneho na mahilig kumain ng damo. Maligayang pagdating upang suportahan. Puso. Si Club, hindi ko akalain na ang pamantayan mo sa paghahanap ng girlfriend ay medyo kakaiba. Pero, bagay naman talaga kayo ng vlogger na yan. Si Club, hindi ko inakala na ganyan pala kababa ang taste mo. Nakahanap ka pa talagang vlogger bilang girlfriend mo. Bakit hindi? Para sa akin, siya ang pinakamaganda. Narinig ko. Ang mga lalaking walang-wala ay gustong-gusto ang mga vlogger. Hindi na nakakagulat na vlogger ang girlfriend ni si Club. Nga pala, dumating na ba halos lahat ng bisita? Hindi ba sinabi mong bibigyan mo ako ng napakahalagang regalo? Hindi pa ako nakakapagpakitang gilas. Bakit sila umalis na? Sige na, hindi mo na kailangang magpakitang gilas. Na-transfer ko na sa'yo. Salamat, kuya. Bebe. Diwa, ito ang regalo ko sa'yo para sa pagpasok mo sa trabaho. Tingnan mo. Wow! Mahal, salamat. Ang ganda ko ba suot ang Rolex watch na to? Ang ganda talaga. Tatalo na ako, saluhin mo ako. Ano man ang mangyari, maging matatag ka.
Walang sinuman ang makakatalo sa'yo. Kaya mo yan. Paalam. Sa wakas, dumating na rin ang oras ng pamamalam. Ala, salamat sa iyong tulong sa pagpapagamot ng aking ama. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng sariling tahanan sa syudad na ito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangara. Bagaman alam ko, sa iyong puso, maaring isa lamang akong kapalit. Bagaman sa loob ng 5 taon, ako ay kapalit lamang ni Diwa. Salamat sa pagtulong mo sa akin na malampasan ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Sa aking puso, ikaw ay laging parang bituin sa kalangitan na maaari ko lamang hangaan. Ngayon, sa wakas, oras na para magpaalam. Magpaalam sa dating ako. Magpaalam sa aking dating pinapangarap na lalaki. Boss Tala, masamang balita. Tinapos ng Yara Group ang pakikipagtulungan sa atin. Nakipagtulungan sila sa ating kalaban, hindi lang yan. Idineklara pa ng Yara Group na iboboykot nila ang ating kumpanya sa industriya. Ano? Hindi ba't matagal na nating kasosyo ang Yara Group? Bakit bigla silang naging kalaban? Noong araw ng pagpirma. Habang pumipirma si Yara Aga, sinilip ni Boss Diwa ang privacy ni Yara Aga. Nahuli siya. At nag-away silang dalawa. Sinuntok ni Boss Diwa si Yara Aga. Hindi. Hindi ganoon. Malinaw na sinisiraan lang ako ng taong yon. Si Club. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tulungan mong mabuti si Boss Diwa? Paano mo siya tinulungan? Ang Yara Group ay mahalagang kasosyo natin. Ano ang magiging kahihinatnan ng paggulo sa ganoong kalaking tao? Kung hindi alam ni Diwa, hindi mo rin ba alam? Kung pinaalalahanan mo lang sana siya agad, hindi sana siya nagkamali ng ganoon kalala. Boss Tala. Pinayuhan po ni Boss Club si Boss Diwa na huwag manakit at humingi ng tawad sa kanya. Pero po, ayaw ni Boss Diwa. Tama po. Nakita ko rin po noon. Patuloy na pinayuhan ni Boss Club si Boss Diwa. Hindi lang po siya nakinig, gusto pa niyang manaki. Kung hindi po pinigilan ni Boss Club, mas lumalapas sana ang sitwasyon. Kadarating lang ni Diwa mula sa ibang bansa. Normal lang na hindi niya alam ang kahalagahan ni Yara Group. Si Club. Alam mo ang lahat, bakit hindi mo agad iniulat? Boss Tala, hindi po talaga kasalanan ni Boss Club ito. Gusto po sanang magulat ni Boss Club sa inyo. Pero pinigilan siya ni Boss Diwa. Sabi ni Boss Diwa, siya mismo ang magulat sa inyo. Mukhang hindi niya nga po kayo inulat. Ala. Gusto ko sanang mag-ula sa iyo. Pero hindi ko na nagawa. Boss Tala, pinapatawag po kayo agad ng headquarters para sa meeting. Kailangan niyo raw pong bigyan ng makatwirang paliwanag ang kumpanya. Si Club, sumama ka sa akin. Si Club, kadarating lang ni Diwa bilang Vice President ng kumpanya. Siya ang magiging pinunong kumpanya sa hinaharap, hindi siya dapat magkaroon ng bahid. Kaya, gusto mong ako ang umako ng kasalanan ni Diwa. Ang bagay na ito, sasabihin ko sa head office na ikaw ang may pananagutan. Pero hindi kita hahayaang magpasang sisi ng walang kapalit. Babayaran kita.
Ala, ang isang tunay na lalaki ay pananagutan ang kanyang mga gawa. Kung ayaw ni Siklab, hindi ko siya pipilitin. Magre-resign na lang ako para hindi ka madamay. Siklab, ayaw mo ba? Gusto mo bang magmakaawa ako sa'yo? Ang bagay na ito, kaya mo namang gawin ng maayos. Bakit mo pinapahirapan si Diwa? Sake. Ako ang magpapasa ng sisi para sa kanya. Tala, kasalanan ko ang lahat. Mabuti na lang, nandiyan si Siklab. Hindi ba siya ang pinakamahusay mong tauhan? Siguradong ayusin niya ang lahat. Huwag mo nang isipin ang mga nakakainis na bagay na yan. Ngayon, ito ang unang team building na inorganisa ko, simula nang umupo ako sa pwesto. Huwag nating paghintayin ang lahat. Okay? Sige, magpatuloy tayo sa pagdiriwang kasama ang lahat. Bakit ikaw? Yara Aga. Narito ako upang kumatawan sa Marriott Group at humingi ng tawad sa inyo. Magpatuloy tayo sa pagdiriwang tagumpay ni Boss Diwa. Binabati kita, Boss Diwa, sa iyong promosyon. Cheers! Sa Gangcheng, wala pang naglakas loob na saktan ako. Si Yara. Ang Yara Group at ang Marriott Group ninyo, hindi na tayo magkakasundo. Yara Aga. Kasalanan ko ito. Handa ang kumpanya namin na magbayad ng danyos. Gusto mong patawarin kita? Pwede naman. Inumin mo lahat ng alak sa mesa at patatawarin kita. Sake. Sandali. Kung hihingi ka ng tawad, dapat may tamang pagpapakumbaba. Lumuhod ka habang umiinom. Ano? Ayaw mong lumuhod? Kung ganun, huwag na lang. Boss Diwa. Sa hinaharap, sana ay magtulungan tayo. Boss Diwa, binabati kita sa iyong promosyon. Sake. Ala, inom ako para sa'yo. Masarap ba? Kumain ka pa. Diyos ko. Naglabas lang ng pahayag si Siklab. Handa siyang akuin ang buong responsibilidad at magbitiw sa pwesto. Ano? Ala, Dahil sa malaking pagkakamali ko sa trabaho na nagdulot ng alitan sa Yara Group, nagpa siya akong magbitiw. Magbibitiw? Siklab, anong ibig mong sabihin? Bakit ka magbibitiw? Siklab, ayusin mo lahat ng mga dokumentong ito ngayon. At saka, dalhan mo ako ng tanghalian sa opisina ko ngayon. Boss Diwa. Hanap ka na lang ng iba para sa mga bagay na yan. Tungkol naman sa tanghalian, may mga paa ka naman, kaya mo nang kumuha ng sarili mo. Hindi na ako empleyado ng kumpanya. Wala kang karapatang utusan ako. Siklab, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan?
Kung hindi dahil sa akin noon, paano ka makakakuha ng tulong pinansyal mula kay Tala? Kung gusto mong umalis, huwag ka nang bumalik. Tandaan mo, mas mabuting mawala ka na lang sa paningin ko magpakailanman. Diwa, inaamin ko, magaling kang umarte bilang isang kool at matuwid na lalaki na hindi nagpapasilaw sa pera. Pero tandaan mo, ang pag-arte ay pag-arte lang, at balang araw mabubunyag din ang totoo. Boss Tala, alis na ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa loob ng maraming taon. Dahil sa tulong pinansyal mo noon, natapos ko ang pag-aaral ko. Ikaw ang ilaw na nagbigay liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Lubos akong nagpapasalamat. Ang bank card sa mesa ay ang naipon ko sa loob ng maraming taon. Ito ang perang ibinigay mo sa akin noon. Boss Tala, paalam. Umalis na talaga si Siklab. Siklab, pinrotektahan kita sa board of directors. Hindi mo kailangang mag-resign. Hindi na po, Boss Tala. Malala ang naging epekto ng insidenteng ito. Kailangan nating magpaliwanag sa kanila. May punto ka. Kung gayon, bumalik ka kapag humupa na ang gulo. At kunin mo na rin ang bank card na inilagay mo sa desk ko. Hindi ko naman inisip na pababayaran sa'yo yan. Boss Tala, ayaw kong may utang sa iba. Siklab, anong ibig mong sabihin? Nagalit ka ba dahil pinapasan ko sa'yo ang kasalanan ni Diwa? Siklab, dapat maintindihan mo ang sitwasyon ko. Kagagaling lang ni Diwa bilang vice president ng kumpanya. Kailangan niyang pakilala ang lahat ngayon. Samantalang ang kakayahan mo ay matagal nang kinikilala ang lahat. Ang ipasa sa'yo ang kasalanan ay walang mawawala sa'yo. Hindi ako gali. Balak ko na rin talagang mag-resign. Masaya ako na nakatulong pa ako sa iyo sa huling pagkakataon. Kung gayon, saan ka pupunta? Sa lugar na malayo sa iyo at kay Diwa. Hindi ba't yan ang gusto mo? Oo. Papasok na ako sa eroplano. Hindi na ako magtatagal. Sandali. Siklab, kung gayon, ituturing ko itong mahabang bakasyon para sa'yo. Magpahinga ka. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Ang pintong Marriott Group ay laging bukas para sa'yo. Hihintayin kitang bumalik. Binabati kita. Binabati kita, Boss Tala. Magkasama na sila. Halik. Ala, ngayon, ako ang manlilibre para ipagdiwang ang pagsasama natin. O kaya, tawagin din natin si Siklab. Ngayon, sa wakas, nagpropose na ako sa taong mahal ko. 5 taon ng paghihintay, sa wakas nagbunga na. Naniniwala akong magiging matamis at masaya ang pag-ibig natin. Mahal kita, Tala. Hindi madali. Ang mga nagmamahalan, sa huli ay magsasama. Sa wakas, nahanap na ni Tala ang tunay na mahal niya. Kuya Diwa, kahit wala ka sa gangcheng, ikaw lang ang tunay na mahal ni Pala. Sa wakas, magkasama na ang mga nagmamahalan. Sa wakas, nahanap mo na ang mahal mo. Senior Siklab, maligayang pagdating sa Nianyang Group. Ikaw si Chesa. Ginoong Siklab, siya ang chairman ng Nianyang Group. Senior Siklab, matagal ko nang hinihintay na ikaw ang mamuno sa Nianyang para muling magningning. Say, ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya. Sasagutin ko lang ang tawag. CJ. Siklab, nagpropose sa akin si Diwang ngayon.
Gusto niyang mag-party mamaya para magdiwang. Sumama ka rin. Sabi ni Diwa, gusto niyang masaksihan mo rin ang masayang sandali namin. Hindi na ako pupunta. Ang masayang sandali ninyo ay para sa inyo lang. Hindi na kailangang ibahagi sa kahisino. Binabati kita. Si Club, nagtatampo ka pa rin ba sa akin dahil pinapasan ko sa'yo ang kasalanan ni Diwa? Si Club, kailan ka pa naging ganyan ka, Petty? Dapat naiintindihan mo ang hirap ko. Masyado kang nag-iisip. Hindi talaga ako nagtatampo. Sige, may gagawin pa ako. Ganoon na lang muna. Si Club, hayop ka. Naglakas loob kang patayin ang tawag ko. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabo. Bakit? Ayaw dumating ni si Club? Kasalanan ko. Nagtatampo siguro siya sa akin. Kung hindi, kapag kinasal tayo, ako mismo ang mag-iimbita sa kanya. Naniniwala ako, tiyak na darating siya para batiin tayo. Tama. Paano maglakas loob si Club na tanggihan ako? Anong karapatan niya para magtampo sa akin? Siya ay isa lamang sunod-sunuran ko. Hindi magtatagal, babalik siya at susunod sa akin. Senior si Club. Ito ang aming kumpanya, ang Nyanyang Group. Boss Chesa. Hindi maganda. Ang negosasyon namin sa Vian Group ay nasa deadlock. Bigla silang nagbago ng isip. Sabi nila, kailangan nilang dagdagan ng 20% ang profit share bago sila magpatuloy sa pakikipag-usap sa atin. Ano? 5 taon na nating pinaghandaan ang proyektong ito. Paano nila nadawa yan? Kung hindi sila pipirma ng kontrata sa atin, ang 10 milyong ininvest natin ay mawawala lang. Hindi kakayanin ng kumpanya ang ganoong kalaking pagkalugi. Sina Boss Chesa at Boss Iwan ang nakikipagnegosasyon, tama? Tama. Ang hirap nilang kausapin. Matagal na tayong magkalaban. Ipaubaya mo sa akin ang proyektong ito. Boss Chisa. Sino siya? Siya ang bagong vice president ng aming kumpanya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Club. Ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa proyektong ito kay Boss si Club. Hayaan si Boss si Club ang makipag-usap sa kanila. Sig. Boss Chesa, kaya ba niya? Si Boss si Club ay isang talentadong tao na kinuha ni Boss Chesa sa mataas na sweldo. Siya ay isang kilalang eksperto sa negosasyon sa Gancheng. Naniniwala ako, walang problema kay Boss si Club. Boss Chesa, Boss Iwan, matagal na tayong hindi nakita. Si Club, bakit ka nandito? Kakasali ko lang sa Nyanyang Group. Ako ang mamamahala sa negosasyong ito. Boss si Club, kung ikaw ang makikipag-usap, wala na kaming sasabihin. Alam mo na ang lahat ng aming taktika. Ang mga taktika namin ay hindi na rin gumagana sa iyo. Kung gayon, maaari na tayong pumirma. Naman, ikaw ang garantiya ng kredibilidad. Ang mga taktika namin sa negosasyon ay para lang sa mga babuhan. Sa iyo, wala nang epekto. Dahil ganoon ang tiwala ni na Boss Chesa at Boss Iwan sa akin, gagantihan namin ang inyong tiwala na mas mahusay na serbisyo pagkatapos ng benta. Sig. Pumirma na tayo. Sig. Hindi ako nagkakamali, di ba? Napakahirap naming makipag-usap sa kanila. Pero si Boss si Club, napakadali lang niyang naayos. Talagang isang eksperto sa negosasyon sa negosyo. Napakagaling. Masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Ihahatid ko kayo. Si Tala, nabaliw ba siya at pinakawalan ang isang talentadong tao na tulad mo? Masyado naman kayong mapuri, Boss Chesa. Hindi naman ako ganoon kagaling. Sino ang nagsabi niyan? Ikaw ay isang elite sa industriya. Kung alam ko lang na alis ka sa Marriott Group, kinuha na sana kita. Tama. Dahil ganoon ang tiwala ninyo sa akin, madalas tayong magtulungan sa hinahara. Sig. Kung gayon, magkita na lang tayo uli. Sig. Boss si Club, paano mo nagawa yon? Ang kalaban ay ang pinakamahirap na negosyador sa Haicheng. Alagang si Boss si Club. Akala namin imposible, pero napakadali mo lang itong naayos. Hindi naman ito komplikadong bagay. Mayroon na tayong relasyon na win-win. Basta malaman lang natin kung ano ang gusto nila, at ipakita ang ating sinseridad, ang tagumpay ay kusang darating. Talagang senior si Club ka nga.
Sa pagdating mo, sigurado akong magniningning ang Nianyang Group sa Haicheng. Senior si Club, maligayang pagdating sa pamilya ng Nianyang Group. Ang kontratang ito, sobrang pabor sa atin, di ba? Totoo ba ito? Naman, ito ay ipinakilala sa akin ng isang alumni ko sa ibang bansa. Walang problema dito. Diwa, sa pagkakaroon ko sa'yo, para akong nagkaroon ng pakpak. Sa kontratang ito, dodoble na naman ang market value ng kumpanya natin. Mas magaling ba ako kay si Club? Hindi ka man lang kasing galing 1% ni si Club. Kumusta ang pakiramdam na bumalik sa alma mater? Hindi ko akalain na magkikita tayo sa ganitong paraan. Teka, hindi naman siguro aksidente ang pagkikita natin. Di ba? Sa totoo lang, palagi kitang sinusundan ng palihim. Pero noon, sobrang lapit mo kay Tala. Tatalon ako, saluhin mo ako. Sige. Ikaw ang unang lalaking yumakap sa akin. Mula noon, palagi na kitang sinusundan ng palihim. Maging sa speech contest o sa debate sa eskwelahan, sobrang galing mo. Pagkatapos ng graduation, gusto sana kitang imbitahan na magsimula ng negosyo kasama ko. Pero narinig ko na pumasok ka sa family business ni Tala. Marriott Group. Mula nang sumali ako sa Marriott Group, hindi ko naisip na manatili doon ng matagal. Mayroon lang akong mga bagay na kailangan kong gawin. Pero, narinig ko na mahalaga ka sa kumpanya ni Tala. Paano kanya papayagang umalis? Ang mundo ay patuloy na ikot kahit sino pa ang umalis. Hindi rin naman ako ganoon kahalaga. Nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin, kaya makakaalis ako ng walang pagsisisi. Boss Tala, sinibak ni Boss Diwa si Kyle, ang top salesperson, dahil nahuli ito. Dahil dito, kinuha si Kyle ng kalabang kumpanya. Dinala niya ang ilan sa ating mga proyekto sa kalaban. Milyon-milyon ang nawala sa atin. Bakit niya sinibak ang top salesperson? Boss Tala. May problema. Ang kumpanyang pinirmahan ni Boss Diwa, hindi na namin makontak matapos naming ipadala ang 50 milyong pondo. Nakipag-ugnayan kami sa ibang bansa. At nalaman naming isa lang pala itong peking kumpanya. Nalin lang tayo. Ano? Boss Tala. Ito ang bagong sales talent na kinuha ko, si Kyle. Siya? Talaga bang ganoon siya kagaling? Siya ang isa sa pinakamahusay na sales elite sa Gangcheng. Sa kanya, tiyak na magiging top tier ang performance ng ating kumpanya. Pinaghirapan ko talaga siyang makuha. At ang mga proyektong inirekomenda mo, sigurado ka ba talaga sa mga iyon? Huwag kang mag-alala, Boss Tala. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga proyektong ito. Nandito ako. Hindi ka magkakamali sa pagpili. Boss Tala, kakapirma lang ni Boss Diwa ng 2 proyekto sa isang dayuhang kumpanya. Nagkakahalaga ng 1 bilyon, pero ayon sa aming investigasyon, mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang 2 kumpanyang ito. Boss Tala, pakisuri niyo po sana. Ang 2 kontratang ito, walang kwalifikasyon ang kabilang kumpanya. Ito ay isang shell company. Pero, nabayaran na rin ang 2 proyektong ito. Ano? Sino ang nagbabayad sa kanya? Paano niya sinuri ang kwalifikasyon ng kabilang partido? Ang kakayahan ni Diwa ay hindi man lang 1% kay Siklap. Umalis kayo. Lahat kayo lumabas. Kung nandito si Siklab, hindi siya magkakamaling ganito. Pero, si Diwa ang una kong pag-ibig. Bakit ko naisip ito? Kadarating lang ni Diwa mula sa ibang bansa, kaya natural lang na magkaroon ng kaunting pagkakamali sa trabaho. Basta bumalik si Siklab para tulungan si Diwa, tiyak na makakabalik siya sa tamang landas kaagad. Hello, ang numerong tinatawagan mo ay hindi na ginagamit. Paano nangyari yon? Bakit naging hindi na ginagamit ang numero ni Siklab? Siklab, buksan mo ang pinto.
Umalis na kaya si Siklab? Ala, ito ang huling regalo ko sa'yo. Ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nasa kabinet, pati na ang mga dami sa aparador. Paalam, Tala. Ang mga regalong ito ay ibinigay ko sa kanya. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Dapat sana ay ibibigay ko ito kay Diwa. Pero hindi niya nagustuhan. Ang Rolex watch na ito ay para sa iyo na lang. Ang mga damit na ito ay hindi pa natatanggalan ng tag. Hindi niya talaga sinuot. Mahal ko, tingnan mo ang damit na ito. Gusto mo ba? Hindi ko gusto ang ganitong estilo ng damit. Sech, may class pa ako. Ibaba ko na. Hindi gusto ni Diwa ang damit na ito, kaya sa iyo na lang. Ano bang ibig niyang sabihin? Gusto niya bang sabihin na ayaw na niya akong makasama pa? Gamitin ang lahat ng paraan. Kahit nasaan si Siklab, hanapin ninyo siya para sa akin. Nagpalit ng numero ng walang pahintulot ko. Gusto ba niyang mamatay? May balita na ba kayo kay Siklab? Wala pa po. Nahanap na namin ang lahat ng posibleng lugar, pero hindi namin siya nakita. Siklab, hayop ka. Nasaan ka ba talaga? Kung gayon, bumalik ka kapag humupa na ang sitwasyon. At saka, ang bank card na inilagay mo sa aking mesa, kunin mo na rin. Hindi ko kailanman inisip na pababayaran ko sa iyo ang pera. Boss Tala, ayoko nang may utang sa iba. Panatilihin niyo na lang po ang card. Kung gayon, saan ka ba talaga pupunta? Pumunta sa isang lugar na malayo sa iyo at kay Diwa. Hindi ba't yan ang gusto mo? Tala, ang sama mo naman. Magpapakasal na pala kayo, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi na ba tayo magkaibigan? Ano bang sinasabi mo? Kailan naman ako magpapakasal? Hindi mo alam. Kakapost lang ni Diwa sa Facebook. Kayo na pala. Ala, bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako ng maigi. Pag-uwi ko na lang kita lambingin. Diwa. Burahin mo agad ang walang kwenta mong post sa Facebook. Kailan ka pa naging ganyan ka mapanlinlang? Diwa. Kailan ka pa naging ganyan ka mapanlinlang? Ala, hindi ba't boyfriend mo ako? Anong problema kung nagpost ako na magkasama tayo? I-unlock mo yan. Kung hindi mo i-unlock yan, tapos na ang relasyon natin ngayon. Huwag ka nang magpo-post tungkol sa atin sa Facebook. Diwa. Kung gusto mo akong pilitin magpakasal gamit ang Facebook, napakabata mo pa. Ito ang una at huling beses. Ala. Ginagawa ko ito dahil mahal na mahal kita. Natatakot ako. Natatakot ako na isang araw, mawawala ka sa akin. Natatakot ako na babalik si Siklab at agawin ka sa akin. Ala. Hindi ko na yan gagawin ulit. Ako. Susunod na ako sa'yo. Six na, di ba? Ala. Ginawa ko to dahil takot na takot akong mawala ka. Takot na mawala?
Nga. Naguguluhan kapag nagmamalasakit. Tala, takot na takot talaga akong mawala ka. Kaya, nagawa ko ang mga kalokohang ito. Tala, mahal kita. Ikaw lang ang nasa puso ko. Mahalaga ka talaga sa akin. Siklab, naghihinala na si Diwa sa atin. Ayokong maapektuhan ang relasyon namin dahil sa'yo. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng girlfriend sa lalong madaling panahon. At susubukan kong mawala sa mundo ninyo. Boss Diwa, may problema. Ang makalaka na ibinigay namin sa supplier ay may problema sa kalidad na naging sanhi ng pagguho ng construction site. Ngayon, kinasuhan na tayo ng kabilang partido sa korte at humihingi ng malaking bayad pinsala. Anong sabi mo? Mahal, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa'yo. Pinalitan mo ang dating supplier ni Siklab. Pero matagal na tayong nagtatrabaho, bakit mo pinalitan? Ang dating supplier ni si Club ay mahal. Ang sa akin ay kalahati ng presyo ng sa kanya. Hindi ko alam kung gaano karaming kickback ang nakuha ni si Club. Sa'yo. Si Siklab na yan, ang bite ko sa kanya, pero traidor pala siya. Ikaw talaga, Diwa, maasahan. Teka, ang batch ng mga materyales na ito ay para sa proyekto, walang problema sa kalidad, di ba? Walang problema sa kalidad. Ito ang test report ng kabilang partido. Ang batch ng mga materyales na ito ay hindi umabot sa pamantayan ng kalidad para sa proyekto. Sa pagkakataong ito, malamang na malaki ang babayaran natin at magkakaroon tayo ng krisis sa publiko. Diwa, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mong walang problema sa kalidad nito? Ako. Hindi ko alam. Diwa, tanggal ka na. Umalis ka na agad. Ayoko nang makita ka. Tala, sasaktan mo ako at tatanggalin pa ako? Ilabas niyo siya. Ayoko nang makita siya. Tala, hindi mo pwedeng gawin yan. Tala, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Boss Tala, kung magtagumpay ang kaso ng kabilang partido, malamang na malugi ang kumpanya natin. Malugi? Kung nandito si Siklab, hindi tayo malulugi. Kasalanan ko, nabulag ako at hinayaan kong maging vice president si Diwa. Boss Tala, may nakuha akong balita. Si Siklab ay nasa niyang group. Ano? Naglakas loob siyang lumipat sa ibang kumpanya? Senior Siklab, naniniwala akong makukuha mo ang malaking kontrata na magpapalipat sa niyang group. Boss Chesa. Ang proyekto ng Reds Group. Ang mga nagbibid ay pawang kilalang brand sa bansa. Boss Siklab. Kaya ba ni Boss Siklab? Kaya ni Siklab. Naniniwala akong siya ang pinakamahusay. Bumalik na si Boss Siklab. Boss Chesa. Patawad. Ayos lang. Ayos lang kahit hindi mo nakuha ang kontratang ito. Magpatuloy lang tayo sa pagpupursige. Humihingi ako ng paumanhin dahil madalas na tayong mag-o-overtime simula ngayon. Nakuha ko ang proyekto. Ito ang kontrata. Patawad. Sobrang excited lang ako. Ang galing talaga ni Boss Siklab. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, dodouble ang kita ng kumpanya natin. Talagang si Boss Siklab. Ang galing sa negosasyon. Huwag niyo na akong purihin, ito ay tagumpay nating lahat. Ang pagkuha ng proyekto ay dahil sa pagsisikap ng bawat isa. Ngayong gabi, ililibre ko kayo para magdiwang. Tara na. Siklab. Sa wakas, nakita rin kita. Lumapit ka rito. Siklab, lumapit ka rito. Boss Tala. Hindi ba't ikakasal ka na kay Diwa? Bakit ka pa nagkaroon ng oras para hanapin ako? Siklab,
Sino ang nagsabi sa iyong palitan ang numero mo? Ash, nagtrabaho ka sa ibang kumpanya nang walang pahintulot ko? Boss Tala. Hindi na ako empleyado ng Marriott Group. Wala ka nang pakialam kung saan ako nagtatrabaho, hindi ba? Ikaw. Si Club, bibigyan kitang isa pang pagkakataon. May krisis ang kumpanya ngayon at kailangan mong ayusin. Bumalik ka agad sa kumpanya. Paumanhin, Boss Tala. Empleyado na ako ng Nyanyang Group. Wala akong obligasyong ayusin ang gulo mo. At saka, hindi ba't may diwa ka pa? Si Club, nakalimutan mo na ba? Ako ang nagpaaral sa iyo sa kolehiyo? Ako ang nagbigay sa iyong lugar sa syudad na ito? Ngayon, lumakas na ang loob mo, hindi ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumalik ka agad sa kumpanya. Kung ayusin mo ang problema ng kumpanya, baka mapatawad pa kita. Ipagpapatuloy kitang gawing Vice President ng Marriott Group. Ala. Wala akong interest sa pagiging Vice President mo. 5 taon akong nanatili sa tabi mo, pinagsilbihan kayo ni Diwa ng 5 taon, nabayaran ko na ang lahat ng utang ko. Wala na tayong utang sa isa't isa. Bayaran mo. Ang utang mo sa akin, hinding-hindi mo mababayaran ng buo. Sumama ka sa akin ngayon din. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Sino ka para galawin ang boss si club namin? Alam ko na. Ikaw ang dating boss ni Boss Siklab. Si Boss Tala ng Marriott Group. Nabalitaan kong bumagsak ang inyong construction set dahil sa paggamit ng substandard na produkto. Ngayon, malapit na bang malugi ang kumpanya ninyo? Narinig ko na si boss si club ay masipag na masipag sa kumpanya nila noon. Pero tinanggal niya si boss si club at ginawa niyang vice president ang lalaking binubuhay niya. Direkta nilang sinira ang kumpanya hanggang sa malugi. Dapat lang sa kanila. Dati hindi nila alam ang halaga ni Boss Siklab. Ngayon naalala nilang hanapin siya. Huli na. Sasabihin ko sa inyo. Ako ang nagligtas kay si Club. Ito ang utang niya sa akin. Ngayon, usapan namin ito, hindi ninyo kailangang makialam. Si Club. Sasama ka ba sa akin o hindi? Ala. Hindi na ako makakasama sa iyo. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Si Club. Sa tingin ko, lumalaki na ang ulo mo. Naglakas loob kang suwayin ako. Ikaw. Sino ka para sampalin ako? Tala. Totoong tinulungan mo si Siklab noon. Pero hindi ibig sabihin ito na habang buhay mo na siyang pag-aari. Ang sampal na ito ay para ipaghiganti ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Siklab sa loob ng maraming taon. Ang sampal na ito ay para kay Siklab, upang ibalik ang katarungan sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Boss Chesa. Boss Siklab, masayang araw ngayon. Huwag mong hayaang masira ang iyong kalooban dahil sa mga walang kinalaman. Gusto kong imbitahan ka, ang dakilang bayani, na maghapunan kasama ko. Hindi ko alam kung papayag si Boss Siklab. Hindi kaya amin si Boss Chesa kay Boss Siklab. Narinig ko na matagal nang may lihim na pagtingin si Boss Chesa kay Boss Siklab simula pa noong kolehiyo. Sa tingin ko, bagay na bagay si Boss Siklab at ang ating Boss Chesa. Si Club. Ngayong gabi, kakain tayong hapunan. Sumama ka sa akin. Si Club. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang yayain kumain, pero naglakas loob kang tanggihan ako? Boss Chesa, pasensya na. Hindi ako makakasama sa iyo para kumain. Bakit? Dahil ipinangako ko sa lahat na ipagdiriwang natin. Ano? Huwag kang mag-alala. Sila. Naayos ko na ang private room sa hotel. Ikaw ang dakilang bayani, kaya ako mismo ang magdiriwang para sa iyo. Sige. Si Club. Nandito pa ako. Gusto mong sumama sa ibang babae? Tala, may kinalaman ba tayo sa isa't isa? Ang boyfriend mo ay si Diwa. Wala tayong anumang relasyon. Si Club. Si Club, huminto ka. Aray. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Si Boss Siklab makikipagdate. Anong gagawin mo doon? Magiging third wheel ka ba? Boss Siklab, tama nga ang hinala ko sa'yo. Simula nang dumating ka, ilang malalaking proyekto na ang napirmahan ng kumpanya natin. Para sa'yo tong baso na to. Sobrang papuri naman, Boss Chesa. Kagagawan ito ng lahat.
Boss si Club, sa totoo lang. Bago ka dumating, nalulugi ang kumpanya namin. Nga, kung hindi dahil kay Boss si Club, baka nagpaalam na tayo sa isa't isa ngayon. Anong paalam-paalam? Ngayon nakasama natin si Boss si Club, mas unlad pa ang kumpanya natin. Ito, iinom ko to. Boss si Club, sa tingin namin, bagay na bagay kayo ni Boss Chesa. Tama. Simula nang dumating si Boss si Club sa kumpanya, madalas nakatitig lang si Boss Chesa sa kanya. Ang daming masasarap na pagkain, pero hindi nyo pa rin maisara ang bibig nyo. Sabi ko, hindi tayo uwi hanggat hindi tayo lasing ngayong gabi. Seg. Cheers! Are, Boss si Club, lasing na ako. Si Boss Chesa, sa'yo ko na ipinagkakatiwala. Nga, kung gabihin ako, papaluin ako ni Mama. Boss si Club, ikaw na lang ang maghatid kay Boss Chesa. Tama. Tara na. Kayo. Dahan-dahan. Ito. Hindi ba lasing ka? Lasing ako kanina, pero bigla akong natauhan ngayon. Paano mo nakuha ang litrato ko? Alam kong mahirap ang pamilya mo at may sakit pa ang tatay mo. Masyadong mahal. Kaya kailangan mong magtipid. Nang magkolehiyo ka, lagi kang kasama ni Tala noon. Kaya natatakot akong magkamali, kaya tahimik lang akong nagmamalasakit at tumutulong sa'yo. Pagkatapos ng kolehiyo, pumunta ka sa Marriott Group para magbayad ng utang na loob. Alam kong pinili mo ang isang landas na hindi mo gusto. Malayo lang kitang sinusubaybayan at unti-unti kang naging isang business elite. Mas alam ko kaysa kanino man na ang iyong sakripisyo ay hindi maiisip ng iba. Alam kong kakahiwalay mo lang kay Tala at hindi mo siya agad makakalimutan. Pero handa akong samahan ka palagi. Basta makabangon ka sa relasyong ito. Kahit gawin mo akong kapalit ni Tala, ayos lang. Chesa. Patawad. Hindi ko yan matatangga. Chesa. Patawad. Hindi ko yan matatangga. Si Club. Masyado akong naging sakim. Kung gayon, pwede ba tayong maging business partners na lang? Ang ibig kong sabihin, ikaw ay ikaw. Hindi mo kailangang palitan ang sinuman. Nagpaalam na ako sa nakaraan sa sarili kong paraan. Hindi ko kailangang kalimutan ang anuman. Kung gayon, tayo. Naman. Narinig ko na si Boss si Club ay hindi nalalasing kahit gaano karami ang inumin. Dati, para mabawi ang pagkalugi ng Marriott Group, ininom mo ang 8 baso ng alak ng sabay-sabay. Boss si Club, kung inumin mo ang 8 basong ito, matutuloy ang negosyong ito. Tama. Ipakita mo rin sa amin ang iyong kakayahang hindi malasing, Boss si Club. Manager Milo, kung kailangan pang uminom ni si Club para lang makapirma ng kontrata, huwag na lang nating pirmahan ang kontratang ito. Si Club, tara na.
Ito. Chesa. Gusto kong maging boyfriend mo. Mahal kita palagi, alagaan kita, poprotektahan kita, magtutulungan tayo, at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Ang pagpili kong makasama ka ay hindi dahil sa anuman, kundi dahil gusto rin kita. Ang saya-saya ko na makasama ka. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ninyo kinukuha ang mga gamit ng kumpanya ko? Boss tala. Nalugi ang kumpanya natin dahil sa ilang kontratang pinirmahan ni Diwa. At dahil sa pagbebenta natin ng mga depektibong materyales sa konstruksyon, bangkarot na tayo. Ano? Nalugi na. Paano nangyari yan? Noong narito pa si Siklab, ang kumpanya natin ay nangungunang kumpanya pa. Paano nalugi sa ganito kaikling panahon? Imposible. Nagsisinungaling ka. Hindi. Huwag ninyong kunin. Huwag ninyong kunin ang mga gamit ng kumpanya ko. Binibining Tala, ang kumpanya ninyo ay idineklara ng bangkaote. Kailangan naming isil at ilikidete ang mga ari-ayan ng kumpanya ninyo. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Huwag. Hindi. Ang tanga ko. Napakahusay ni Siklab, pero pinalayas ko siya sa kumpanya para lang ipasa sa kanya ang kasalanan ni Diwa. Siklab. Si Diwa ay bagong vice president pa lang ng kumpanya. Siya ang magiging pinuno ng kumpanya sa hinaharap. Hindi siya dapat magkaroon dungis. Sige. Handa kong akuin ang kasalanang ito. Kung narito pa si Siklab, hindi sana bumagsak ang kumpanya. Hindi sana nalugi ang kumpanya. Ngayon, wala na ang lahat. Wala na talaga. Boss Tala. Wala akong interest sa pagiging vice president mo. 5 taon akong nanatili sa tabi mo. 5 taon kitang pinagsilbihan, pati na rin si Diwa. Matagal ko nang nabayaran ang lahat ng utang ko. Wala na tayong utang sa isa't isa. Akala ko may utang sa akin si Siklab. Kaya lahat ng kabutihan niya, inakala kong karapat-dapat lang sa akin. Nagkamali ako. Grabe ang pagkakamali ko. At yung mga proyektong nirekomenda mo, sigurado ka ba talaga diyan? Boss Tala, huwag po kayong mag-alala. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga proyektong ito. Nandito ako, hindi ka kailanman magkakamali sa iyong mga desisyon. Oh. Kung si Siklab lang sana ay nasa tabi ko pa rin. Siguradong ako ngayon ang prinsesang pinakamamahal. Ako pa rin ang siyong kumpanya. Gagawin ni Siklab ang lahat para sa akin. Ngayon, naisip ko, si Siklab pa rin ang nagmamahal sa akin. Kuya Diwa, sa tingin mo, kung malaman ni Tala na naglalandian ka sa villa niya, hindi ba siya mamamatay sa gali? Wala siyang oras bumalik sa villa ngayon. Hindi pa niya matapos ang mga problema sa kumpanya. Ang sama mo. Sinira mo ang kumpanya niya, pero kumita ka na malaki. Ang mga babae ay paang damit. Kung wala ng silbi, palitan na. Diwa, anong ginagawa mo? Bakit ka bumalik? Wala ka bang hiya? Sa villa ko, sa kama ko, nakikipag-ugnayan ka sa ibang babae. Ikaw naman loloko ka. Nabulag ako noon, nagustuhan pa kita. Ala, may problema ba sa utak mo? Pinauwi ko lang ang kaibigan ko para maglaro. Kailangan mo bang magalit ng ganyan? Ikaw ang fiance ko. Nakikipagromansa ka sa ibang babae sa kama ko, tapos sasabihin mo sa akin na huwag magalit? Ala, masyado ka namang konserbatibo. Sa ibang bansa, isang babae ang kasama ko bawat araw. Nga pala, ang ginamit kong pera ay yung ibinigay mo sa akin. Tama. Ete, nakipag-sex lang naman ako, kay Kuya Lin, ano bang masama doon? Diwa, hindi ko akalain na ganyan ka kawalang hiya. Sino ba ang nagsabing pakakasalan kita?
Agagaling lang ni siya na nabuntis ko. Si siya ang pakakasalan ko. Ikaw, Dati, para akong aso na sumusunod sa'yo dahil binubuhay mo ako. Ngayon, pangkarote na ang kumpanya mo. Ano sa tingin mo ang halaga mo? pinag-aral kita sa kolehiyo, pinadala kita sa ibang bansa para mag-aral. Dahil sa'yo, nawala ang kumpanya ko. Iniwan din ako ni Siklab. Diwa, karapat dapat ka ba sa akin? Tala, may utak ka ba? Ikaw ang gustong magbayad para buhayin ako. Sino ang sisisihin kung tanga ka? Wala ka ng pera ngayon, bakit ako makikinig sa'yo? Nakakawalang gana. Kuya Lin, hindi pa ako tapos. Magrenta tayo ng kwarto at magpatuloy. Ngayon, siguraduhin mong alagaan mo si Kuya Diwa. Teka, gusto mong umalis? Sige. Kung gayon, ibalik mo sa akin ang perang niloko mo sa akin at ang lahat ng ginastos ko sa iyo sa mga nakaraang taon. May problema ka ba? Pababayarin mo ako? Umalis ka. Diwa, sinira mo ang lahat sa akin. Hindi kita palalampasin. Siklab. Kagagaling ko lang sa balita. Ang kumpanya ni Tala ay nalugi dahil sa ilang maling pamumuhunan at problema sa kanilang supply. Nagdulot sila ng malaking aksidente. Nalugi ang kanilang kumpanya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nalugi agad ang kanilang kumpanya pagkaalis mo? Wala akong ipagtataka. Si Tala ay bahagi na ng nakaraan ko. Wala na siyang kinalaman sa akin. May isa pa akong bagay. Dahil sa galit ni Tala kay Diwa sa pagsira ng kanyang kumpanya at pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang babae. Binangga niya si Diwa gamit ang kotse at malubhang na sugatan, naputol ang kanyang mga binti. Malamang na mabigat ang sentensya niya. Ang pagbagsak nila sa ganitong kalagayan ay kasalanan ni Tala sa pagmamahal sa maling tao. Ano man ang mangyari sa kanilang buhay, wala na itong kinalaman sa akin. Gusto ko lang maging masaya ang ating pamilya. Nga pala. Ang Hope Elementary School na pinondohan natin ay natapos na. Gusto mo bang bumalik at tingnan? Sige. Matagal na rin akong hindi nakakauwi at medyo namimiss ko na. Hello. Si Ginoong Siklab po ba ito? Gusto kang makita ni Tala. Gusto mo ba siyang makita? Sige, pupunta ako ngayon. Siklab, Tala, ano pa ang kailangan mo sa akin? Siklab. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw pala ang pinakamamahal ko. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Alam ko. Huli na ang lahat para sabihin ko ito. Siklab, mahal talaga kita. Nasasanay lang ako sa presensya mo. Nang umalis ka, doon ko lang nalaman. Ikaw pala ang pinakamamahal ko sa mundong ito. Siklab. Oh, ibig kong sabihin ko, kung ako pa rin ang siyong kumpanya, may pag-asa pa ba tayo? Tala, matagal ko nang naintindihan. Walang pagmamahalan sa pagitan natin. Sa puso mo, isa lang akong sunod-sunuran. Kahit na ikaw pa rin ang mataas na boss Tala na Marriott Group, kapag nabayaran ko na ang utang ko sa iyo, hindi pa rin kita sasamahan. Siklab. Alam ko na talagang nakamali ako. Nawala ko ang pinakamamahal ko. Siklab, kung makakasama pa kita, mamahalin kita ng husto. Siklab, patawad. Nagpadala ako ng sapat na pera sa bank card na ibinigay mo sa akin para makapagsimula ka na maayos na buhay paglabas mo ng kulungan. Hinding-hindi ko malilimutan ang tulong na ibinigay mo sa akin. Pero wala nang pag-asa sa pagitan natin. Magpakabuti ka, makalabas ka sana agad, tumingin ka sa hinahara. Siklab,
Nagpaalam na ako sa dating ako at hindi nalilingon pa. Sana ikaw din. Huwag. Siklab. Siklab. Akala ko hindi mo ako iwan. Kaya inakala kong karapat-dapat lang ang lahat ng ginawa mo. Kaya naging walang pakundangan ako sa iyo. Akala ko ako lang ang nasa puso mo. Kaya kahit anong masamang gawin ko, hindi mo ako iwan. Akala ko kahit saktan kita, babalik ka pa rin sa akin. Ang totoo, ikaw ang tunay kong mahal. Siklab. Kaso, huli na ang lahat. Patawad. Ang ganda pala ng iyong bayan. Nga. Napakaganda nga nito. Pero alam mo ba? Gaano kahirap para sa mga bata sa kabundukan ang makapag-aral? Kailangan naming gumising bago mag-umaga, tawirin ang 2 bundok, at minsan ay tumawid pa ng ilog. Kaya, bumalik ka para magtayo ng Hope Elementary School. Pero bakit ka tumanggi nang sabihin ng principal na ipapangalan sa iyo ang paaralan? Gusto ko lang gamitin ang munting liwanag na ito para liwanagan ang iba pang munting liwanag. Sa ganitong paraan, maliliwanagan ang anino ng pang-aapi at makakatulong sa iba. Hindi ako para magkasalamat o magbayad utang. Para lang mahanap ang sarili kong nagniningning.